kada daw ipapasok na. Naku, naalala ang dating Pangulo Duterte, wag na natin ituloy ito. Hugot! Bakit? Kasi ang dating Pangulong Duterte, walang totnak. Oh, nakakawalang gana. Wag na tayong mag-totnak. Kamusta na kaya si ate? Ano? Pambansang nanay survivor. Oh, shoutout sa iyo. Kamusta na kaya si ate? Sabi ni Henry Perdigueros, naghamon tapos hindi kakasa. Pati ang ating Pangulo, dinamay pa-drug test daw muna ang ating Pangulo. Saka siya kakasa. Wala, style ni ano yan Barbie to Oh. Game. Dati mong gusto, but okay naman so far. Sabi naman ni VP Sara kahapon, maganda naman yung pag-uusap nila. Napag-usapan nga nila, pati yung buhok ni pati yung buhok ni Trillanes na pag-usapan nila. Nasabi rin niya na si Trillanes nananahimik sa labas. si dating Pangulong Duterte naman din nananahimik sa loob nga lang. Si Raulo tong si AR, sabi backstay daw. Sabi ni AR, backstay. Barbito na lang. Okay na yun. Kayo naman. parehas sila ng guhit ng palad ni Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy daw. At ngayon, aantayin natin yung sagot. Mukhang mag-bisprin. Ayun. Yung dati ang tawag natin sa kanila, Dos Oblos. Sino yung mga grupo ng Dos Oblos na di yung isa, yung si number 1 na nasa kulungan. Si Kibuloy, best friend ni Duterte. Si Duterte din, nasa kulungan. Parehas lang mga kababayan. The Dos Oblos. Ni VP Sara kasi kahapon lang niya nalaman yung pag-deny ng Pasig RTC sa petition for bail ni Pastor Apollo Kibuloy kahapon. Aray ko po, hindi niyo pa in-expect yun, no? Human trafficking ang kaso tingin niyo magagrant yun? Lang niya nalaman. So ngayon daw, sasabihin niya kay Pangulo, hihingan daw niya ng reaction. So, Boss Dada, yung pagdala kay Pangulong Duterte sa ospital, nabalitaan niya yan, hindi lang sa labas, di ba? Yan ay galing mismo sa pulis na nandun sa loob ng ICC, tama? Opo. Ang sabi pa nga ng pulis, parang nagtataka pa kayo bakit parang hindi masyadong masaya si VP. Kasi hindi sinabi ni VP yun dito sa labas Yung pulis lang nagsabi sa atin na kasi kanina parang sinismis sa atin. Matutuluyan na ba? Hindi pa. Wag muna. No? Wag muna. Madami pang kailangan pagbayaran yata Kasi kanina nilabas siya para dalhin sa ospital. No? Sila daw nagtaka kasi nga meron naman daw clinic tsaka mga doktor sa loob. Pero mukhang baka kailangan lang ng test. So let's just be positive. Sana wala namang naging problema. Pero nakausap naman ni VP Sara kahapon. Pero sabi ni Ma'am Neng Gigi, di totoo yan. Galing sa pulis yung info. Fake news. Sabi ni Ma'am sabi din po ni MacSafe, fake news. Ngayon, nasa loob na. Tama? Nasa loob na si... Ngayon, nasa loob ngayon. Ano yung sila-sila lang? Sila-sila lang ang gumawa ng news na yon. Para kaawaan? Si Pangulong Duterte nasa loob din si Inday Sara at anytime nga inaantay natin loob siguro mga 30 minutes from now or 20 lalabas siya para harapin ulit sa huling pagkakataon yung mga kababayan natin dito sa Duterte Street dahil nga uwi na siya bukas. Yan sinasabi sa inyo kaya ayaw kayong payagan ng interim release Kaya walang kaya wala hong tumatanggap sila sa kanila mga kababayan na bayan para kay dating Pangulong Duterte. Kasi pagka natayuan nila yan, kapag nakantahan po nila yan, naku po, maniwala kayo, magiging Duterte Street na ho yan. Magiging Duterte na din ho yan. Park, Sino ba naman ang gugustuhin na ganun ho, mga kababayan? Biruin mo, mga bagong salta. Mga kakasalta lang dito sa harap. Tapos nung tinayuan na ho nila, kanila na po yung street. Duterte Street na ho. Ibang klase din itong mga ito, Mana sa China, mahilig manakop ho. Sila, pabarya-barya lang, pa-street-street lang ho, paparke-parke lang ho. China, gusto West Philippine Sea. Pare-parehas nga na ugali,
Yung mga gamot ni PRRD, ano na ba? Talagang in-stop na? Oo, kasi yung ang nag-administer na ng mga gamutan niya dito, yung na detention facility. And balita nga natin, compared before, Puro balita natin. Okay, sige. mas konti na yung iniinom niyang gamot ngayon. Nagtataka naman ho ako mga boss chief amo, sir. Sila Robin Padilla, sila Sara Duterte, si Robin Padilla hindi nakakapasok 'yun. O si Inday Sara Duterte nakakapasok 'yun pero walang balita, no? Sila meron. Oh. Pati daw madami. Ngayon, tinanggal lahat yun. Tapos parang maintenance na lang yata yung pinapatake sa Grabe, alam na alam nila mga boss, ano? Ano ba nasa balita talaga? Tingnan nga natin kung ano nasa balita ho, mga bossing. Kasi parang ang sabi ho dito, no, sa balita, mga kababayan, ayan no, Digong nasa detention center pa rin, sabi ng ICC. So sa madaling salita, pagkakaintindi ko ho dito, mga bossing, walang paglabas na nangyari. Nilinaw ng International Criminal Court o ICC nitong Huwebes na nananatili, ibig sabihin walang paglabas. O kung merong inilabas yan, ang sasabihin nun yan, ibinalik na. No? Nilinaw ng ICC na ibinalik na sa loob ng kanyang detention center. Hindi naman ho ganun. Ang sabi nitong Huwebes na nananatili, ibig sabihin nandoon pa rin. No? Walang pagkilos, walang pag-alis, walang paggalaw. Wag galaw-galaw. Baka mamaya tegi ka na dyan. Nilinaw ng ICC nitong Huwebes na nananatili sa loob ng detention center nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. He is still in the ICC detention center ayon sa ICC Public Information and Outreach Section. Sa ngayon, si Duterte ay nakakulong sa dahig. Aray ko, sakit nun. Mga DDS, biruin mo, tatawagin yung inyong tatay, na nakakulong doon sa Hague. Netherlands at patuloy na iniimbestigahan kaugnay ng madugong war on drugs sa kanyang administrasyon. Matatandaang inaresto si Duterte sa Pilipinas noong Marso at inilipad patungong ibang bansa. Dapat sa Thailand magpadoktor si Digong para pagbalik niya sa ICC. Ladyboy na siya. Uy, grabe ka naman sa dating Pangulong Duterte. Baka si Baste pwede pa. Ang nagtataka naman ako kay Baste. Maisingit ko lang ho, mga kababayan. Nagtataka ako kay Baste. Kakatapos lang po ng summer diyan sa Pilipinas. Bakit hindi pa sumabay? Magpatuli. Dapat sumabay na, makunat na yan. Kaya tanda-tanda na, potso pa din. Mga kababayan. Yan ang sabi sa balita. Digong nasa detention center pa rin daw ho, mga bossing.